I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Kumuna, sir, Apo. Secretary Gilbert, who heads NDRMC, went there yesterday. We had scheduled for him to come here, but instead he had to go to Cebu. We are still assessing the damage there, but the earthquake was very strong. Pagka yung mga ganyang klaseng numbers, that's a very, very big number already. So we're assessing the damage, we're assessing the needs na pangangailangan. We are here now because Masbate was completely hit. Suffered a solid hit from Opong. They were only recovering. They were still recovering from Emong. Tinamaan na nito. So severe damage talaga ang nangyari. Ang problema, some of the services have been interrupted. Although the hospital continues to function, yung kuryente baka matagalan pa ng konti. But because we have to be very sure that it's safe bago natin i-on ang kuryente. Yung mga sa DSWD na mga assistance, cash assistance at saka food packs, kompleto naman tayo. Nakapag-respond sila within less than 24 hours, nandito na sila. Because we already knew that kailangan magpa-reposition ng mga food packs, etc. So that's all right. We have food packs, we have hygiene packs, the DOH is continuing to go through the evacuation centers to make sure that everybody's okay. At gagamutin yung mga iba. They have come, nagdala na rin sila ng gamot para doon sa mga nangangailangan ng gamot. I think that we have attended to most of the problems. Yung pinakamalaking problema na hindi pa natin bigyan ng atensyon, yung kakulangan ng cash. Dahil hindi makapag-withdraw yung tao. Dahil sarado yung mga bangko, walang kuryente, walang internet. So, that's the problem that we have to solve now. Paano makapag-provide ng para makapag-withdraw, hindi naman ito cash assistance para makapag-withdraw yung tao ng sarili nilang pera sa bangko. And that's what we have to do. Mukhang ang solusyon ay talagang magdadala tayo rito ng napakaraming cash. So, yun ang isusunod namin. Yun ang pinakakulang na hindi pa namin nagagawa at all. Hindi namin alam. Sa ibang lugar hindi naging problema yan. Although yun na ngayon problema ngayon dito sa Masbate. They're going all the way to Legazpi to withdraw money. Kung saan-saan pumupunta, they go to anywhere that makautang. Yun lang, walang nagpapautang ngayon, siyempre, dahil ganito. So, it's a problem. That is a problem that we're going to have to solve very, very quickly. We have I have a report from Secretary Ralph Recto that there are 2 land bank branches that are open. Pero malalayo. One in the Masbate City, and the other one is in Kakainan, which is 2 hours? 2 hours away from here. So, very inconvenient para sa tao, but we'll try to improve that situation as soon as we can. The overwhelming ang damage dito, talagang ang sabi sa akin, kahit yung mga matatanda dito sa Masbate, wala silang naaalala na bagyo na ganito kalakas na dumaan dito sa Masbate. Kaya we have to do a lot of work para ma-recover lahat, makabawi ang tao. Sa Department of Agriculture, we are already going to provide cash assistance. Malaki rin ang damage dahil aani tayo October Lahat naman ng sa karamihan ng Pilipinas, the harvest season is just beginning. Kaya marami talagang nasira. We will have to provide again cash assistance to the farmers. Una. Pangalawa, we will have to process the crop insurance. Now, meron naman silang crop insurance pero kuminsan matagal yung proseso. Kaya habang inaantay yun, pwede tayong kumuha sa cash assistance. Nag-release ako ng 100 million na LGSF, Local Government Support Fund, para magamit dahil nahihirapan na ang provincial government para na
makakapagbayad sa lahat ng kailangan gawin. They have had to already realign many of their initiatives. So, sa Department of Agriculture, we will do what we always do, na magdadala kami ng kapalit, but with seedlings, so that maybe while waiting for the next planting season ng palay, meron tayong matanim na konting gulay, may matanim ng kung ano, so that meron naman silang pinagkikitaan kahit papaano. So those are the main areas of concern dito sa briefing na binigay sa atin ng province. And so that is what we are going to be attending. Just briefly shift on another topic. I'm sorry? Just briefly shift on another topic. Your public ratings went press rating went up. Where do you attribute that pass? You know what? I have no idea. I don't look so much at the. It's of course it's nice to know. Except I didn't know about that. But now that you tell me, of course I'm glad that it's that way. I guess we just have to keep working. Wala naman whatever is happening. Kahit na anong nangyayari, kahit may bagyo, kahit na may skandalo, kahit may gulo, ang taong bayan ay umaasa sa pamahalaan na tuloy ang serbisyo, tuloy ang trabaho ng pamahalaan, tuloy at every level, at the national level, at the local level, na tuloy-tuloy lang. Kami, mga public servant, kami ng mga hinalal ng taong bayan, ay dapat nakikita na hindi naglalaro na kung ano-ano ginagawa, namumulitika, whatever, basta nagtatrabaho lang para makapagservisyo sa tao. I hope that's what is coming from, and I think so. All right, maraming salamat. Thank you. O, di ba? Narinig nyo yung sinabi ng Pangulo. Siyempre, sila po ang hinala ng taong bayan, dapat magtrabaho. No? Hindi yung kung ano-anong pinagagawa na mumulitika para sa 2028. Tama naman siya. Parang mayroon yatang tinamaan doon. Kulang na lang sinabi niya maglakwatsa dito. Sana binanggit mo, mahal na Pangulo. Hindi puro lakwatsa. Tama. May point lagi ang Pangulo. O, di ba? Nakita nyo yan, very hands-on sa kanyang nasasakupan sa mamayang Pilipino. Nag-alala siya. Kaya hindi po nadidelay yung pagkain always. Oh, ganun dapat ang pinuno ng bansa. The best. Tapos sasabihin nyo, walang nagawa. Tapos gusto nyo pag-resignin. Ipalit si mamatay tao. Ay, tayo nyo. Manigas na lang kayo. So, nagpasalamat ang Pangulo dahil po doon sa kanyang, tawag dito? Yung kanyang rating survey, no? Mataas po no? So, ito, pakita ko sa inyo, okay? Kaya yan po ang kanyang interview. Pakita natin dito sa inyo yung kanyang bagong survey. Sabi po dito ng Masang Pilipino, 14 hours ago. Need satisfaction ratings ni Pangulong Marcos bumulusok pataas ayon sa SWS survey. Aba dapat. Alangan naman ibagsak nyo. Kitang-kita nyo naman ang kanyang kawang gawa sa pagtatrabaho niya. Halos araw-araw naman kung saan nakikita. Alangan bibigyan nyo ng 20% lang. Red flag na po yun. O diba? Today is October 1, 2025. Tumaas ang satisfaction ratings ni PBBM sa June 2025 survey ng SWS. Ayan, 46% na Pinoy kontento sa performance ng Pangulo. 36 hindi satisfied at 19 undecided. Yung 36 yan ay ano lang yan, mga anti-Marcos lang siguro yan talaga. Umakyat sa 10 ang net satisfaction mula sa 10 noong Abril. Lahat ng rehiyon, Metro Manila, Luzon, Visayas at Mindanao, tumaas ang rating ni Marcos. MJO. Thank you naman sa inyo sa nagsusurvey. Kulang pa nga yan dapat gawin yung 85% kasi sa kanyang pag-iikot araw-araw hindi po matawaran yun. Tsaka isa pa, hindi po nagagawa ng ibang Pangulo yan. Yung mga ginagawa niya, nag-i-inspection kung saan-saan ng mga hospital. Kaya abangan nyo sa mga lugar ninyo, darating ang Pangulo. Isinagawa ang survey Hunyo 25 to 19. Hindi, mali. Hunyo 25 hanggang 29 bago magbukas ang 20 Congress
at bago sumabog ang issue sa flood control. Agay. O yan, 10 April 2025, June 10, ayan, plus 10 pa. Wow. 2025, satisfaction rating ng Pangulong Marcos bumulusok pataas ayon sa SWS survey. Ayan o. See? Kaya yun. Kaya nagpasalamat ang Pangulo. Tama yung sinabi niya. Hindi nakikita yun sa survey. Nakikita yan sa kawanggawa. Yung makikita mo sa kung saan lugar nagpupunta, yun dapat ang totoong survey. Di ba mga bes? Ano po ang komento nyo? Ay, congratulations Mr. President. Pero hindi pare-pare ang survey, mga kababayan. Alam nyo naman, SWS yan. Yung sa iba talagang mataas. Pero ang pinaka-the best yung Kalye survey namin. Kasi yun, mano-mano yun. Makikita nyo naman yan eh. Kaya, see you on 2028 sa Kalye survey. But anyway, so yun mga bes, ang aking pinaka-latest updates video. Maraming salamat sa inyong watchings. There's more. Thank you for always supporting to our President and of course to our channel mga bes. Salamat pa sa inyo. See you again on my next upload. Bye bye and babush. God bless Philippines. There's more.